Ito si Lebiste ay sinabi niya na tila indirectly, parang kinupit yung pera para sa Batangas. Kasi namigay ng 200,000. Nangako si Bongbong nang mamimigay ng 200,000 dyan sa mga barangay. Lahat ng barangay sa Batangas. Kaya lang merong 84. Saan napunta? Bakit hindi nabigyan yung 84 na barangay? At ang sabi ni Lebiste, ito raw si Vilma Santos ay nagtatampo doon sa 84 na barangay. Ang tanong, totoo ba o hindi? Kayo ang tanungin ko, totoo po ba o hindi? Pero bago nyo po sagutin, huwag kakalimutan mag-subscribe sa channel ni Coach Oli News. Okay? Tuloy po tayo. Nahihili lang si Batangas Congressman Leandro Leviste. Yan ang buwelta ni Executive Secretary Ralph Recto sa aligasyon ng kongresista na may mga barangay sa baluarte ni Recto ang hindi nabigyan ng ayuda. Nagtungo si Recto kasama si Pangulong Bongbong Marcos sa Batangas noong April 24 para mamahagi ng tigda 200,000 piso kada barangay. Dagdag ni Recto, pamumulitika ang dahilan kung bakit may 84 barangays ang hindi nakasama sa payout. Ayon sa Malacanang, hindi raw talaga agad-agad na mai-release ang ayuda sa mga barangay na hindi kompleto ang dokumento dahil mafa-flag ng Commission on Audit ang gobyerno kung gagawin ito. Walang pinangalanan ng palasyo, pero pahayag nito, So, yung mga barangays na hindi nakapagsumite, hindi pinagsumite, pinilit na huwag magsumite ng dokumento, huwag po sila mawala ng pag-asa. Dahil ang sabi ng Pangulo, bawat bayan makikinabang, bawat barangay makikinabang, walang pinipiling kulay dito. Lahat po kayo ay bibigyan ng ayuda. Yun. Teka na, okay? So, aabangan natin yan. Kasi ang issue dito, hindi daw agad mabibigyan lahat. Kasi yung iba hindi nakapagsumite kung ano man yung pinagsusumite. Pero anyway, ang tanong, una, bakit yung mga kung saan na hindi nabigyan, kung saan yung barangay na nagtatampo si Vilma Santos? Bakit hindi rin nabigyan yung barangay ni Lebiste? In short, parang ganito lang yan Sasabihin nyo, namumulitika sila Lebiste. Okay? Parang ganun Pero sinasabi ni Lebiste, kayo ang namumulitika. Ang tanong, bakit ang tila ang nabigyan ay yung mga kakampi? Yung mga hindi nabigyan, tila yung mga kung kanino nagtatampo si Vilma Santos. Simple, di ba? Nagkataon. Tapos ibabato kay Lebiste na siya daw ang namumulitika dahil tatakbo. I don't know. Kung tatakbo siya, gobernador, kung ako, sa totoo lang, ayoko siya tumakbong gobernador, gusto ko siya mag-senador. But anyway, choice niya. Kung gusto niya tumakbong gobernador, hindi po yun ang issue. Ang issue, bakit yung mga kakampi ang nabigyan? Tila yung mga kampi, di umano ang nabigyan ng 200,000. But maganda, nangako nga si Claire, bibigyan lahat. Mabibigyan lahat. Susubaybayan natin yan. Aaraw-arawin natin yan. Dahil pag hindi yan nabigyan at pinatatagal nyo ng pinatatagal, patatagalin din namin ng banat. Kasi ibig sabihin, pati pera ng taong bayan, ginagamit nyo sa pumulitika. Yung kakampi ninyong barangay, andun ang nabibigyan. Yan ang nagiging style, di ba? Kaya nga, maraming distrito, maraming syudad ang humihimod ng puwet ni Bongbong Marcos. Bakit? Dahil pagka hindi ka hihimod ng puwet ni Bongbong Marcos, hindi ka magkakaroon. Tama po ba yun? Himuran na po ba ng puwet ang issue rito? So, I hope hindi ganun. So, tingnan natin. Malalaman natin. At definitely, malalaman natin niya kay Lebiste. Okay? Tuloy po tayo. Ayuda. sa panayam kay Fernando Rocafort, presidente ng Batangas Association of Barangay Council, sa Agenda Weekend, itinanggi nito ang claim ni Leviste na tampo si Governor Vilma Santos Recto kaya hindi kasama ang ilang barangay sa ayuda distribution. Kita ko may hugot po siya. Siguro tingin ko, politika po ang ginagawa niya. May ambition po siya siguro na siya ay maging gobernador na ang akin namang dapat nakikita po dyan, dapat makapagtulungan kasi kami mga Batanggenyo naman. Dapat maganda ang samahan. Hindi, nakikipagtulungan nga Nilalaban nga niya yung 84. Isipin mo, kung hindi nagsalita si Leviste, sa tingin nyo mabibigyan pa yung 84 na barangay? Although hindi pa nabibigyan Kasi sir, ang dapat tinatanong ninyo, totoo ba yung sinasabi ni Leviste? Yun ang pag-usapan natin na may 84 na barangay hindi nabigyan. Kung nagsisinungaling si Leviste, babanatan ko, sabihin nyo lang sa akin, kontakin nyo ako, babanatan ko bukas si Leviste. Simple, di ba? Ngayon, kung
totoo yung sinasabi niya, which I believe, dahil parang inaamin ni Claire na lahat mabibigyan pero hindi pa lahat nabigyan. So I assume tama yung sinasabi ni Leviste. O di dapat banatan si Recto, ay si Vilma. Tama po ba o tama-tama? Wag na kung gusto niya tumakbong gobernador o hindi. Ang tanong, nabigyan ba yung 84 na barangay o hindi? Bukod sa nagugulo, mensahe ni Recto sa batang kongresista, namumulitika lang si Leviste. Para sa agenda, ay Tapos sasabihin na naman, si Cocholi na, nabayaran lang. Wala pong binibigay itong ano na ito. Wala pong binibigay to si Leviste kahit 5. Ni pangkape. Na-interview namin ni pangkape. Hindi po ako nakaantay ng pangkape ha. Ang ibig ko lang sabihin, kahit ganun, walang nabibigay. Kahit isaw nga sa labas, wala. Doon lang tayo sa tama. Simple lang eh. Reyes, Billionaire News Channel. Pumalag naman si Batangas Congressman Leandro Leviste sa pahayag ni ABC President Fernando Rocafort. Ayon kasi kay Rocafort, si Leviste talaga ang may pakana kung bakit di naambunan ng ayuda ang kanyang distrito. Pero giit ni Leviste, talaga raw may tampo si Governor Vilma Santos, kaya di sila nabigyan ng tulong. Dagdag niya, hindi pa rin nakakarating sa kanila ang 200,000 pesos na ayuda mula sa Malacanang. Pangamba pa ni Leviste, baka ganito rin daw ang kalakaran sa ibang distrito ng Batangas. Di ba? Nakita nyo na? Kung nagawa ito sa Batangas, na alam naman nila na nandiyan si Leviste, na nag-iingay na sa media, tama siya eh. Kung nagawa sa Batangas yan, nangyayari din yan sa iba. Kaya nga maraming mayor, congressman, humihimod na sa puwet ni Bongbong Marcos. Nang sa ganun, ay maambunan sila. Naiintindihan ko rin naman yung gusto nilang tulungan yung kanilang syudad. Di ba? Pero hindi ganun, hindi tama yun eh. Ganyan din nangyayari sa mga congressman eh. Walang budget pagka walang bonus pagka hindi sang-ayon sa hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara, di ba? Tama ba? Ano mangyayari sa Pilipinas kung ganyan tayo ng ganyan?